Yes, Mr. Thank you. Chair. Thank you, Mr. President Batos. But I will confirm no, na yung in aid of legislation part ng ating hearing, isa yun na lumalabas nga yung PIDEA, yung law creating the PIDEA, manpower, budget, etc. So, Palakasin ninyo, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kaya nga, isa yan. I will confirm it na yan ang isa sa mga initial kaagad na lumalabas na in aid of legislation na ideas. Yung PIDEA, pinasa lahat ng drug ano dyan, pero kaya ba? Yan. Nakuha natin ng feedback sa Presidente. So, Kulang. Yes, sir. Yes, sir. Ayun, isa yun sa ano. Ipapalabas natin yan sa future hearings. Ano bang sitwasyon ng PIDEA? Si PIDEG, bakit na-revive si PIDEG? NARCOM kayo dati yata pagkaalam ko. If I remember it correctly, NARCOM, inalis natin by policy of law. Pero rin-revive, it's now PIDEG under PNP. Sige. I'll now recognize Senator Bato for his continue his interpellation. Thank you, Mr. Chairman. Alam mo, kung ang problema ng droga ay napakababa na level lang, siguro kaya ng PDEA kontrolin. But before we came into office, President Duterte at ako naging Chief PNP, sobrang talamak ang droga. Everywhere, anywhere, buong Pilipinas, kalat ang droga. Kaya, what can PDEA do? They are only 2,000 plus. Ang PNP, 200,000 plus ang PNP. Kaya kinakailangang immobilize ni Pangulong Duterte yung PNP because ang PNP everywhere in the Philippines up to the barangay level may police doon. Kaya ginamit ang PNP para mag-wage ng war on drugs. Hindi kaya ng PDEA. Hindi sa sinisiraan ni Pangulong Duterte ang PDEA. Talagang hindi kaya. Hindi kaya. 2,000 plus lang yung PDEA. Tapos yung PNP, 200,000 plus. So you better use the 200,000 plus at alam na alam pa ng mga pulis kasi yung iba nila mismo ay sila pa involved sa droga. Alam na alam nila yung drug personality doon sa area nila. So, yun po ang the rationale behind, Mr. President. Ganito kasi, yes, sir. Pinatawag ninyo ako dito. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa akin. Makinig kayo kasi ako galing talaga sa baba. At itong lahat na ito dumaan sa akin. Koy, lahat yan. Gamboa. Bato. Makinig kayo kasi makinabang ang bayan natin. Hindi ang yabang ko dito, ang bayan ang makinabang natin. Hindi ako nagyayabang, galit talaga ako sa droga. Kasi sinisira nila ang bayan ko. Ang mahirap dyan, ang mga anak. Yun ang sinasabi ko, lalo na yung mga nanay na nagtrabaho doon sa Middle East, na ni-rape, inaabuso ng putang ina nila. Tapos magpadala ng pera dito para sa pag-aral ng mga bata. Pag-uwi nila after, yung sa City Hall, umiyak dyan sa harap ko, nagligid-ligid, ano bang tigid-ligid sa Tagalog? Gulong-gulong dyan sa harap. Kasi yung pinapadala ng pera pala, na, yung dalawang anak niya, babae, puro doon sa droga napunta yung... Kaya kung makita mo, ewan ko, hindi kasi kayo sa babae. Kung ikaw ang mayor, makikita mong ganon ang sakripisyo ng tao, dugo, pati pawis. Tapos ganon lang ang mangyari sa kanya. Ako ang nakikinig sa istorya dito. Ako yung mayor. Ako yung nagsasabi, I will protect the city. Ano? Putang, pakahipokrito ko naman. Wag na lang ako mag-mayor kung wala akong gawin. Kaya ang daw sinabi ko, stop or patayin kita. Magdiretsahan na lang ako. Total, akin lang naman to. Allow me because yun ba talaga ang totoo. Ang ganap ko, huminto kayo, papatayin ko kayo. Putang ina ninyo. Yan ang totoo. Bitawan na natin. Total, Congress or wherever.
we know the sanctity of the institution of Congress. But there is always a time to let go of your... At alam yan, puro alam ng pulis yan. Yan lahat na nakaupo dyan, yan, dumaan ng Davao yan, alam nila ang sentimento. Thank you, Mr. President. Sabi niyo na po. Can we excuse the President kung magpapahinga siya? We suspend for a few minutes. Ask questions of Colonel Grijaldo. Grijaldo. Yes, thank you, Mr. Chairman. Colonel Grijaldo, isa ka sa mga pinapatawag doon sa hearing sa Quadcom. Yes, Your Honor. Well, pwede mong i-share kung anong gusto mong i-share dito sa committee na ito? Yes, Your Honor. Right. Mr. Chair, Your Honors, sa ating lahat, magandang hapon. Allow me to read my opening statement. Matapos ang House Quadcom hearing na umabot ng 14 hours, dumating ako sa bahay ng madaling araw ng October 23, kasagsagan ng bagyong Christine. Hinihintay ako ng aking pamilya at nag-aalala at di nakatulog hanggang safety akong makauwi. Dala-dala ko ang masamang karanasan at hinanakit sa pangyayari, pero di ko agad nasabi sa aking asawa. Hanggang lumipas ang ilang araw, napansin niyang matamlay at di ako mapakali. Di ko matiis na di ko sabihin sa kanya, kahit alam kong apektado siya at may nervyos ang pag-usapan ay tungkol sa trabaho ko. With great courage, I confided everything to her. Kahit ito ay malaking problema, and it will affect us, and it will change on our normal and simple life. My career for almost 30 years of service, our personal and family safety and security, and maybe I will be condemned or be ostracized. My wife hugged me and started to cry and asked me why. I told her patagal na tayong nagsusumikap and we have to be strong and survive together. Mauna ni ang panahon nga magpakabanata means makialam. Lisod maging witness rata o maging innocent bystander. Maangol gyapon ta o maging casualty tayo. Gipasabot nako sa iya ha. I have to explain